ilan ng milyon ay nakukuha bilang pera, may ilan naman ng milyon ay nakukuha sa karanasan. Masasayang karanasan na hindi matutumbasan, mga alaala na walang kapantay ni anumang halaga. Kaya't minsan mas maigi pa ang pag-iipon ng masasaya at magagandang alaala. Lalong-lalo na kung sa iyong ginagawa ay happy ka, ituloy mo lang at improve mo lalo. Malay mo, balang araw, yan pala ang magbibigay sa iyo ng maganda at masayang buhay na higit pa sa milyon na iyong inaasam. Sa kabukiran, ang pagkakataon ay nasa atin na. Kung tayo ay naiinip, ay ibaling natin ang ating inip sa pagtatanim at sa pag-aalaga ng iba't ibang klaseng hayop. Nai-enjoy mo lang na gagawa mong ikay masaya at balang araw, pwede pa na magkaroon ng maraming bunga ang iyong pinagsasikapan ngayon. Ang mga nakikita nating kayamanan ay nag-uumpisa din bilang hindi mayaman. Nasa pagpupursige, inaral, nilagyan ng sipag at syaga, diskarte, kaya't may dumating din na panahon na sila'y may naaani. Parang pagtatanim lamang din ng kasaba, minsan ay medyo matagal din na pag-aantay bago ka makaharvest, pero pagdating ng harvest ay meron kang maraming magagawa. Dito sa amin, ang kasaba na nagagamit namin na pakain sa mga alagang hayop at ito'y nagagamit din namin bilang pang merienda. Iba-ibang luto ang pupwede nating gawin dito. Actually, pupwede pa nga rin nating gawing pangkabuhayan ito. Pupwede nating gawing kasaba chips or kung ano-anong luto, budbud, kasaba cake at iba pang mga lutuin na maaari din nating gawing pagkakakitaan. Hindi pa man, sa kaunting lutuin naman ay sama-sama ang magkapamilya habang naghahanda, nagluluto nitong iba-ibang klaseng lutuin ng kasaba at sama-sama rin kumakain. Yung banding kumbaga, ang isa rin sa napakahalaga. Yung suman na kasaba din kasi napakalinamnam, sobrang sarap din talaga. Lalong-lalo na kung medyo matagal na tayong hindi nakakain ito, hahanap-hanapin mong talaga. Lalong-lalo na dito sa amin, bihira lamang ang gumagawa ng budbud mula sa kasaba. Ang madalas ay galing sa malagkit. Yun yung mga niluluto na budbud or biko. Pero dito sa atin, nakakaluto rin tayo dahil nga sa medyo may tanim-tanim din tayo na kasaba na siyang pinagkuhanan din natin ng pagkain ng alaga at siyang ginagamit din natin na para pang merienda. At napakalaking bagay din sa amin itong pagtatanim namin ng kasaba dahil nga pati mga alaga namin ay solve na solve dito. Kasi nalaman din natin, may mga malaki rin kasi dito na nagtatanim ng kasaba, mga malalaking farm. Yun ay pinapadala nila or binibili noong mga gumagawa ng feeds dahil yun pala ay hinahalo din doon sa paggawa ng feeds. Kaya doon din natin inaral natin kung talagang makakatulong din ba kasaba pagdating sa mga alagang hayop. Actually, tinesting nga rin namin ipakain kasama itong mga gabi at iba pang mga natural na pagkain na niluluto natin kasama itong kasaba. Dito sa bukid, maging sa tubig tabang ay nagiging libangan din namin ang pamimingwit. Minsan may nakakuha rin tayo dito ng mga crabs. Itong mga klase ng crabs na nakukuha natin dito sa tubig tabang or kampay kung tawagin dito sa amin. At dito rin ay may mga kuhol na dito sa amin ay nauulam din. Pero iwasan lamang natin na manguha doon sa mga palayan na naisprehan. No, ayan nga, may mga lumulutang dito ng mga crabs, lumalangoy. At meron din talagang pagkakataon minsan na sobrang dami ng crabs, talagang season ng crabs, no, napakadali manghuli. Pero nitong panahon na kami ay namingwit, medyo kaunti lang, hindi pa talaga ito yung season. Kaya bihira lamang inakukuha natin, mangilan-ngilan lamang. Pero pwede na rin, ay pandagdag na rin ito sa ulamin. Pwedeng haluan ng pako at iba pang mga gulay, gata, ay masarap na rin ito. No, ito yung mga crabs na klase ng crabs na nakuha namin dito. At dito rin, minsan ang pangmerienda namin ay langka. Meron tayong mga nakukuha langka sa paligid dahil na nga rin doon sa mga tinatanim natin noon. At dito kapag may mga langka, isama-sama din ang aming buong team na naman, buong magkapitbahay. Kami ay kumakain ng langka at minsan ay nagkukwentuhan. So nagiging daan na rin ito para sa banding ng buong magkapamilya. So dito sa atin kasi, ang langka ay pinapahinog natin mismo sa puno. Kahit napakatamis din talaga ng ganitong klaseng mga langka. Nalalaman din namin kapag may hinog na dahil minsan may mga katabi kaming bahay na naaamoy na nila, so yun nag-i-inform na rin sila, so doon ay pinupuntahan na rin namin itong langka. At ito na nga, nung binuksan ay ayan na nga, dilaw na dilaw at itong klaseng langka ito ay napakatamis at dito nga ay kasama pa namin ang mga bata dahil nga sila ay gusto na rin kumain itong langka. At ayun po, yan yung simpleng karanasan dito sa bukid. Maraming salamat po.